Ilang pulis pinatitestigo umano laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Paligid ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City na ginagamit umanong hideout ni Apollo Kibuloy. Mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police. Manibela Transport Group gustong makipagdialogo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng Public Transport Modernization Program. 3 araw na tigil pasada, isasagawa ng Manibela kung hindi sila mapapakinggan ng Pangulo. Members Church of God International ginawaran ng pagkilala ng Philippine National Police sa ika-123 anibersaryo ng Police Service. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo, una sa ating mga balita. Hindi pa rin kumbinsido ang ilang transport group na sumunod o tumalima sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Kaya nais ng Manibela na makausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang isaayos ang implementasyon ng dahil sa pangamba nilang tuluyang ma-phase out ang mga tradisyonal na jeep. Nagpakita rin sila ng rehabilitated jeepney na mas mura sa imported na mga minibus. Ito ang balita ni JP Nunez. Nag-secure po kami ng permit upang makapasok ng Mindiola para po makausap at marinig natin. Laban! Upang makausap at marinig natin at maiparinig din sa Malacanang, sa ating Pangulo ang ating hinaing. Humingi na ng permit sa Manila City Government ang transport group na Manibela para sa planong programa sa Mindiola sa August 14. Nais nilang muling manawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbago pa ang isip nito hinggil sa desisyon na huwag suspendihin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Panawagan ng chairman ng grupo na si Marval Buena pati na ng kanilang mga chapter leader makausap sa Malacanang ang Pangulo. Gusto nilang personal na maiparating ang umano'y kapalpakan sa implementasyon ng programa. Sana naman ho magkaroon ng totoong dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga stakeholders katulad ng mga super operator at ng mga totoong mananakay. Pagbuksan mo kami ng inyong pinto, buksan ninyo ang palasyo ng Malacanang. Upuan natin ito at pag-usapan. Sa totoo lang, naghahanap buhay sana kami ngayon. Pero nandito na naman kami para iparating sa inyo. O nagmamakaawa kami. Ilagay lang po namin, totoo po yun. Nagmamakaawa na po kami sa inyo. Pakinggan nyo po kami, Pangulong BBM. Kung hindi sila pakikinggan ni PBBM hanggang Martes, nagbanta ang grupo na magsasagawa ng tigil pasada at mga kilos protesta mula August 14 hanggang August 16, Miyerkules hanggang Biyernes. Magmamarcha uli sila mula sa Welcome Rotunda sa Quezon City hanggang sa Mindiola sa Maynila. Nasa higit 6,000 mga tsuper at operator ang inaasahang sasama sa protesta mula sa Metro Manila, Region 4A at Central Luzon. Kung wala pong malinaw na direktiba galing sa Malacanang, sa DOTR o LTFRB, kung papaano itong minorya na natitira, strike po kami ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kanina ay pinakita ng Manibela ang isang rehabilitated na unit ng jeepney na nasa halos 1 milyon lang ang nagastos para maisaayos. Mas mababa umano ang presyo nito kumpara sa mga minibus na inuutang ng mga kooperatiba sa bangko dahil sa fleet modernization na dapat sundin sa ilalim ng PTMP. Ito yung rehabilitated na unit ng jeepney na ipinapakita ng transport group na Manibela na pumapasada ngayon sa rutang Alabang hanggang Pasay. Ang gustong mangyari ng grupo, imbes na palitan ng mga minibus ang mga tradisyonal na jeep, ay payagan na lang sila na magsagawa ng rehabilitasyon. Nauna nang sinabi ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na wala namang nagiging epekto ang ilang ulit na tigil pasada ng Manibela.
Dapat ding ituloy ang modernisasyon dahil suportado ito ni PBBM at mayorya ng mga operator sa bansa ay sumunod na sa programa. Ang koalisyon naman ng transport cooperatives na Magnificent Seven pinasalamatan ang Pangulo. Ayon kay Obet Martin ng Pasang Mazda, magpapatuloy sila sa programa dahil naniniwala sila na ang layunin ng modernisasyon ay upang makapagbigay ng mas komportabling biyahe sa mga mananakay. Nasimulan namin to, ipagpapatuloy pa rin po namin ang mga pagbili ng mga bagong sasakyan upang magkaroon naman ng kasiyahan o kaligtasan, safe, ang ating safe, convenient, ang ating mga mananakay. Ang MMDA nakahanda umanong magbigay muli ng libreng sakay kung mayroong mga ruta na may stranded ang mga pasahero. Nakahanda po tayo na mag-provide ng libreng sakay, mag-provide ng security doon sa mga hindi sumasama sa Tigil Pasada. I-activate po siguro natin yung atang interagency task force ng Tigil Pasada para po sa paghandaan yan at rumesponde sa anuman pong pangangailangan ng ating mga kababayan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinalakay ngayong araw ng Kamara ang panukalang budget ng Energy Regulatory Commission. Dito ay nihayag ng ERC na mas gusto nitong maamyendahan na ang Electric Power Industry Regulation Act o EPIRALO, kaya dagdag pondo para sa komisyon. Ang batas ay ipinasa noong 2001 ay naglalayong resolbahin sana ang krisis sa kuryente na nangyari noong 1990s, subalit ito rin ngayon ang sinisisi kung bakit mataas ang presyo ng kuryente sa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kung ngayon po, dadagdagan po natin yung pondo, parang naglalagay lang po tayo ng pera sa butas na lalagyan. Hindi rin po niya masusolusyonan. Muling pinuna ng mga kongresista ang mataas na presyo ng kuryente sa bansa nang humarap ang Department of Energy sa House Committee on Appropriations para sa deliberasyon ng panukalang pondo nito para sa 2025. Sa susunod na taon, 3.085 billion pesos ang panukalang pondo para sa DOE. Mahigit 926 million pesos naman para sa Energy Regulatory Commission o ERC. Isang institusyon ng ERC na nangangasiwa at nagpapatupad ng regulasyon sa energy sector ng bansa. Hindi humihingi ang tagapanguna ng ERC ng dagdag na pondo. Bagkus apela nito sa Kongreso, amyendahan ng Electric Power Industry Regulation Act o EPIRALO na lumikha rin sa komisyon. Ito ay matapos questionin ng chairperson ng House Committee on Appropriations ang mabagal na proseso sa pagbusisi sa power supply contracts ng ERC. So, ang purpose lang nito para what's there to scrutinize na una-una bidded siya. Number two, aside from bidded, nakamura na ang gobyerno. So ang ibig sabihin ko, this will encourage bidder to bid lower para hindi na siya dumaan doon sa prosesong napakahaba na papahirapan ka. We are not asking for significantly more than what we need to cover our day-to-day and deliver our mandate. What we really need are structural reforms in the agency. So talaga pong ang solusyon siguro po, nasa Kongreso din naman po, kasi po yung EPIRA amendment and the ERC charter that we are asking for, that's really where the solution lies. Isinusulong ng pamahalaan na amyendahan ng EPIRALO upang magkaroon ng sapat na kapangyarihan ng ERC na matupad ang mandato nito, mapalaki at mapadami rin ang supply ng kuryente sa bansa. Kabilang ang pag-amyenda sa EPIRALO sa mga binanggit na prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikatlong State of the Nation address nito. Para naman sa Energy Department, ipagpapatuloy nito ang pagsusulong ng energy security upang mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. We will continue to press on the policies that will make it easier to put up new generation capacity so that our supply will become adequate and there will be greater competition that will drive prices down. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
May panawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga kaalyado ukol sa katangian ng mga personalidad na dapat piliin at suportahan sa darating na eleksyon. Ito ang binigyan diin ng Pangulo nang saksihan ang pakikipag-alyansa ng kanyang partido sa Nationalista Party na pinangungunahan ni dating Senator Manny Villar. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We declare, as the PFP, we declare officially its collaboration with the Nationalista Party through the signing of our alliance. Formal nang nakipag-alyansa ang political party ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa Nationalista Party na pinamumunuan ni dating Senador Manny Villar. Ang alliance agreement na nilagdaan ay bilang paghahanda sa darating na 2025 elections. Para sa mga opisyal ng dalawang partido, mahalaga ang alyansa na ito sa isinusulong na polisiya ng Administrasyong Marcos na pagkakaisa. Na importante po ang unity para sa ating bansa, and basically this alliance is para maging mas malakas ang puwersa ng government in serving the people. Ibig sabihin niya nagkakaisa yung mga liderato na meron tayo sa Pilipinas. Pag nagkakaisa kasi niyan, mas lalong mapadali na ipakita na dapat lahat tayo na sambayanan ay magkaisa rin. Sa ngayon ay wala pang pinal na listahan ng NP at maging ang PFP para sa kanilang senatorial lineup. Dahil dito, 4 na major political parties na ang kaalyado ng PFP, kabilang narito ang Lakas CMD, National Unity Party at Nationalist People's Coalition. May panawagan naman ng Pangulo sa nabuong alyansa ukol sa mga personalidad na isasabak sa darating na eleksyon. At ngayon ay paghandaan na natin na mailagay natin, matulungan natin ang mga kilala natin na talagang iniisip lamang ay hindi ang politika, hindi ang partido, hindi ang sarili, kung hindi ang ating minamahal na Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, sa paparating na midterm elections, dapat matiyak na ang mga mananalo sa eleksyon ay mga leader na nauunawaan kung papaano isasantabi ang mga personal na pagkakaiba. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magdaragdag ng medical equipment, hospital beds at air conditioning system ang Viluna Medical Center para sa Mental at Behavioral Science Ward. Ang ospital ang napiling beneficiary ng AFP Lady Gunner bilang champion sa UVL Season 2 Finals. Ito ang balita ni Hari Ilagan. Bukod sa 17 departamento ng Victoriano Luna Hospital, nakatuon din ang Armed Forces of the Philippines sa pagtulong sa mental health at behavioral science ward ng ospital. Nais ng AFP na matulungan ang mga sundalo sa naturang ward na nagkaroon ng iba't ibang kondisyon dahil sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ang Viluna Medical Center ang kauna-unahang ospital sa Pilipinas na inilaan para sa mga miyembro ng hukbong sandatahan, lalo na sa panahon ng digmaan. The Department of Mental Health and Behavioral Science is one of the 17 departments of the Viluna Medical Center. Currently, we are the premier mental health facility of the AFP. We cater for 75. It's a 75-bed mental health facility of the AFP. Nag-back-to-back champion ng AFP Lady Gunner upang matulungan ang ating mga veteranong sundalo. Ayon sa Department Head ng Mental Health at Behavioral Science ng Viluna Medical Center, gagamitin nila ang cash prize ng AFP Lady Gunner na 1 milyong piso para gawing mas maayos at komportable ang mga sundalong pasyente. The proceeds will be used to enhance the facility, our acute care unit, which is in need of some hospital equipment such as the hospital beds and other modalities that will cater for their recovery from the mental illness. Bagaman hospital ng pangsundalo, marami ring sibilyan ang nagpapagamot sa Viluna Medical Center, kabilang ang mga dependents o pamilya ng mga kawal. Tinatanggap din sa hospital na ito ang mga indigent o may hirap nating kababayan at mga sibilyan. The Viluna Medical Center caters active military personnel
their dependents, and authorized civilian. What are these authorized civilian? Because in the AFP organization, we have the civilian employees, and some we allocate 10% for indigents. Samantalang ginawaran naman ng Medal of Honor ang piling manlalaro ng AFP Lady Gunner sa katatapos lang ng UNTV Volleyball League season. Binigyan po natin sila ng mga medalya just because they have excelled in their respective sports at dahil gusto po naming i-promote talaga, no, yung kamalayan ng ating mga kabataan sa sports, instead po na kung ano po yung isipin nila, mga krimen o kaya sumali sa mga rebeldeng grupo, mas maganda na lang po na mag-focus sila sa sports, no? Nagpapasalamat naman sa UNTV ang pamunuan ng AFP sa pangunguna ni Chief of Staff General Romeo Browner dahil inspirasyon sa maraming kabataan ang liga ng mga public servant. Unang-una, nagpapasalamat kami sa UNTV dahil dito sa ginawa niyong programa, especially sports program, pag-promote po ng mga sports like basketball and volleyball. Napakahalaga po ito hindi lamang sa moral ng aming mga sundalo at ng mga participants, but really in uniting the Filipino people. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bloodless at makatao. Ito ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa mga operasyon ngayon ng Philippine National Police sa ilalim ng kanyang administrasyon. Binilinan din ng Pangulo ang PNP na palakasin ang kanilang patrol operations at laging unahin ang kanilang tungkulin para sa bayan. Ito ang balita nila Lane Moreno. Our crackdown on illegal drugs, smuggling, illegal gambling, private armed groups, human trafficking, and criminality has also strengthened significantly in the ways that are not only effective, but legal and lawful. Indeed, police operations are now conducted as humane, as truthful, and as bloodless as possible. Makatao at hindi na madugo. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng Philippine National Police sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sinabi ito ng Pangulo ng pangunahan ang pagdiriwang sa 123rd Police Service Anniversary sa Camp Crame sa Quezon City. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na mas pinaiting pa ng pamahalaan ang kampanya kontra iligal na droga, smuggling, private armed groups at iba pang krimen. Ngunit ginagawa na ito sa pamamagitan ng legal at mas epektibong paraan. Sinabi rin ng Pangulo na mas agresibo ngayon ng mga pulis sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa sa pamamagitan ng maigpit na patrol operations at police deployment. Resultaan niya nito ang pagbaba na umano ng crime rate sa bansa at mas lumakas na cybersecurity capability ng PNP. Kaugnay ng pagpapaiting ng police operations, ipinakita naman ng PNP ang mga bago nitong kagamitan. Kabilang dito ang ilang units ng police motorcycles, patrol vehicles at light machine guns. Ang mga bagong gamit, personal pang ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. sa Campo Crame. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbila, malaking tulong ito para sa mas epektibo nilang operasyon, lalo na sa mga rehiyon. Nagkakahalaga ng mahigit sa 553 million pesos ang bagong assets na binili gamit ang pondo sa ilalim ng Capability Enhancement Program. The PNP's Capability Enhancement Program is committed to advancing our move, shoot, communicate and investigate capabilities. Samantala, bili naman ng Pangulo sa mga pulis na suportahan ang mga inisyatibo ng pamunuan ng pulisya at laging unahin ang kanilang tungkulin sa bansa. I also urge all police personnel to support the leadership of the PNP. I trust that you will sustain your current initiatives and take care of the people's increasing confidence in the PNP's abilities. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsimulang tanggalin ng Manila Electric Company o Meralco ang mga sala-salabat na di na gumaganang kable sa kanilang mga poste sa Intramuros, Maynila bilang bahagi ng pagsasaayos sa lugar. Kaugnay nito ang pagsiguro na maiwasan ang traffic at safety issue sa Intramuros. Ito ang balita ni Jed Neresina.
Well, ito ay pursuant sa ating Metro Manila Council Resolution 2416 kung saan napagkasunduan ng mga Metro Manila mayors na ayusin yung mga dangling wires. Sala-salabat na mga kable. Ito ang karaniwang makikita sa ilang lugar sa Maynila gaya na lang sa Intramuros. Kaya sa pagtutulungan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Manila Electric Company o Meralco at Intramuros Administration ay sinimulan na ang pag-aalis ng spaghetti wires. Nagbabawas po tayo ng mga hindi na kailangang kable. Ang pinakamarami po na attachment dyan, yung mga hindi na gumagana. So ito po yung programa na nilaunch po ng Meralco para ma-advise po lahat ng mga telco owners na naka-attach sa poste, yung mga hindi na gumagana, alisin na po. Ayon kay Arman Torres, Foreign Attachment Management Officer ng Meralco, kumakapal ang mga nakasabit na kable dahil patuloy lang itong nadadagdagan. Ilan lang sa mga ito ay ang fiber optic cable, copper cables, CCTVs at iba pa na nakakapagpabigat sa poste. Mapapansin na ang poste na ito ay nakatali at nakatagilid na dahil sa bigat ng mga kable. At ayon sa MMDA at Meralco, may posibilidad itong bumagsak, kaya kinakailangang alisin na ang mga wire na di na gumagana. Kaya bukod sa pangunahing proyekto ng Intramuros Administration na ayusin at pagandahin ng lugar, kasama ring tinitingnan ang kaligtasan ng publiko. Well, marami pong aksidente ang pwedeng mangyari. Kasama rin dito yung traffic issues and safety issues. Kaya po inaayos natin more than din doon sa pagpapaganda nitong Intramuros. Delikado ang dangling wires lalo sa mga pedestrian sa lugar at kung matumba man ang poste o lumaylay ang mga kable ay maaari rin itong magdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Dagdag pa ni MMDA Chairman Romando Artes na plano rin nilang malinis ang spaghetti wires sa iba pang lugar sa Metro Manila. Samantala nagpaalala naman si Attorney Joan Padilla, Administrator sa Intramuros, na kailangan kumuha muna ng permiso sa kanila bago magkabit ng anumang kable sa lugar. Part ng aming implementing rules and regulations, yung mayroon po kaming pole clearing permit. So ibig sabihin po nito, yung mga cable operators, kailangan din pong manghingi ng permiso sa IA bago po sila makapagkabit. Bukod dito, aniya kailangan ding manghingi ng permiso sa Meralco na siyang may-ari ng mga poste. Marami po kasi dito mga attachments na hindi po nasa standard ni Meralco. So ang isang challenge po namin yung mga subscribers po na maapektuhan na hindi po nakalagay sa tamang pwesto sa Meralco. So aalisin po muna natin sila. Tapos kung halimbawa po mag-apply sila ng proper application sa mga subscribers sila at yung mga telco subscriber mag-apply sa Meralco at sumunod sa tamang standard ni Meralco, wala po tayong magiging problema. Paalala ng Meralco na kung susunod naman ang telecommunication company sa service provider sa standard, ay pinapayagan naman nila itong magkabit ng kable. Ngayon tuloy-tuloy ang ginagawa ng MMDA at Meralco na pagsasaayos ng mga salasalabat na kable sa iba't ibang lugar sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo live mula Chester, United Kingdom. Ibinida ng North Korean leader na si Kim Jong-un na nagpadala umano sila ng 250 na mga bagong tactical ballistic missile launchers sa border ng South Korea. Base sa mga larawang inilathala sa Korean state newspaper na Rodong Sinmun, makikita ang mga sasakyang pandigma na animoy missile launchers. Dagdag pa rito ang mga naglalakihang military trucks na nakapalibot kay Kim Jong-un. Personal na sinaksihan ng North Korean leader ang paglilipat ng mga equipment sa military commanders at chief of staff at ipinagmalaki na ang mga bagong missile launchers ay binuo gamit ang North Korean technology.
Nagpatawag ng emergency session ang World Health Organization kaugnay ng Mpox outbreak sa Democratic Republic of Congo. Kasama ang mga international health expert pag-aaralan o i-assess kung isa ng international health concern ito. Ito ang balita ni Lynn Perez. In light of the spread of Mpox outside DRC and the potential for further international spread within and outside Africa, I have decided to convene an emergency committee under the international health regulations to advise me on whether the outbreak represents a public health emergency of international concern. Sisimulan na sa lalong madaling panahon ng pagpupulong ng Emergency Committee upang tukuyin kung ang pagdami ng kaso ng Mpox outbreak ay kailangan ng ideklarang international concern ng World Health Organization or WHO. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang public health emergency of international concern ay ang pinakamataas na health alarm ng WHO at magpapahintulot sa kanila upang gumamit ng emergency responses sa ilalim ng international health regulations. Ang Mpox o tinatawag ding monkeypox ay isang infectious viral disease na maaaring mailipat sa isang tao mula sa isang infected na hayop at maaari ding may pasa sa pagitan ng mga tao. Nagdudulot ito ng lagnat, muscular aches at malalaking boil-like lesion sa balat. Unang nadiskubre ang sakit sa Democratic Republic of Congo sa Africa noong 1970 at ayon sa pinakahuling tala ng ahensya na pantayan na ang bilang ng kaso ngayong taon, ang bilang ng kabuang naitalang kaso ng Mpox sa mundo noong 2023. Outbreaks of Mpox have been reported in DRC for decades, and the number of cases reported each year has been increasing steadily. However, the number of cases reported in the first 6 months of this year match the number reported in all of last year. Dagdag pa ng WHO, kumakalat na din ang sakit sa mga probinsya ng DRC at mga kalapit na bansa gaya ng Kenya, Ghana at iba pa. Karamihang naitalang nagkasakit noon ay mga gay at bisexual male mula sa isang strain ng Mpox na tinatawag na Clade 2B. May 2022, biglang lumobo ang Mpox infection sa buong mundo. Nagdulot ito ng pagdeklara ng World Health Organization ng isang international public health emergency na tumagal mula July 2022 hanggang May 2023. Hinihikayat ngayon ng WHO ang agarang pagpapabakuna sa mga mamamayang mayroong mataas na bilang ng infeksyon ng Mpox, particular na sa Africa. Kaya naman ipinag-utos nito ang pagpapabilis ng vaccine distribution kontra Mpox sa mga mahihirap na bansa. I have triggered the process for emergency use listing of both vaccines, which will accelerate vaccine access particularly for lower-income countries. Noong Hulyo, mahigit sa 11,000 cases na ang naitala at 445 death na ang naiulat ng DRC. 7 beses na nagdeklara ang WHO ng isang public health emergency of international concern mula 2009. Ito ay noong outbreak ng mga sakit na hini, swine flu, poliovirus, Ebola, Zika virus, COVID-19 at Mpox. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pauwi na ng Bangladesh si Nobel Peace Laureate Muhammad Yunus para sa gagawing panunumpa bilang bagong leader ng interim government doon. Ito ay upang palitan ang napatalsik na si Prime Minister Sheikh Hasina. Si Yunus ay napili ni President Mohamed Shahabuddin para pamunuan ang interim government ng Bangladesh. Nangako naman si Yunus na kanyang aayusin ang problema sa kanilang bansa at umapila sa kanyang mga kababayan na manatiling kalmado at tigilan na ang paggawa ng anumang uri ng karahasan. At yan ang mga balita mula dito sa Chester, United Kingdom. Jack De Ocampo, magandang gabi. Nagpresenta si Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia ng mga dokumento kaugnay sa mga paninira sa kanya at sa COMELEC. May panawagan din si Garcia sa Pangulo kaugnay ng naturang issue. Ito ang balita ni Dante Amento. Dante, sino ang tinutukoy ni Chairman Garcia na nasa likod nitong umano'y black propaganda?
Alam mo, Monica, walang partikular na binanggit na pangalan ng kumpanya o individual si Chairman Garcia, pero batay doon sa kanyang mga inilatag na mga dokumento o impormasyon, malinaw na ang itinuturo nito ay ang dati nilang technology provider ng halalan at iyan naman ay isang hayag na impormasyon ang kumpanyang Smartmatic. Sa muling pagharap ng Commission on Elections o COMELEC and Bank sa media kanina, idinitalya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga pangyayari kaugnay sa umano'y pera na ipinadala sa 2 foreign bank accounts sa Cayman Islands na pinalilitaw na pagmamayari niya. Ipinakita ni Garcia na ang nagpadala ng pera sa kanya umanong account ay Jaleo Consulting LLC. Ito ay isang firm na nakabase sa Florida sa Amerika. Monica, dagdag pa ni Garcia, ang Jaleo Consulting LLC ay pagmamayari ng abogadong si Jose Herrera, na direktor ng Albatross Technologies Corporation sa Barbados na konektado rin sa kumpanyang Smartmatic. Jaleo Consulting LLC ang nagpadala. Alam niyo po, nung makita ko po yan, ako po'y kinilabutan. Sapagkat isa lang ang pumasok sa akin bilang namumuno ng COMELEC. This is direct intervention sa election ng Pilipinas ng isang foreign entity. Ang ipinagtataka pa ni Garcia, ang address ng opisina ng kumpanyang ito at ng Smartmatic sa Barbados ay pareho at si Herrera din anya ay abogado ng Smartmatic at biyenan ng isa sa may-ari ng kumpanya. Coincidence lang ba yan? Sana maipaliwanag sa atin. Bakit parehas ang address nila? Isa lang ang konklusyon natin kapag ganyan, pero ayaw kong ako magawa ng konklusyon. Parehas po ang kanilang address. Pero hindi po ako nagsettle doon. Inalam ko pa, sino ba talaga yung Jose Herrera na yan? Lawyer po pala na dati nating provider eh. Nandyan din po, mariresearch nyo. At ang pinaka-importante, father-in-law ng founder, na one of the founders and owner ng dati nating provider. Sa mga revelasyong ito ayon kay Garcia, bahala na ang taong bayan na humusga at mag-isip kung sino ba talaga ang nasa likod ng paninira sa kanila. Ipinadala na rin ang mga nasabing dokumento ng COMELEC sa Department of Justice ng Amerika para sa kanilang hiling na maimbestigahan ang isyu. Dagdag pa nito, ang mga nag-aakusa tulad ni Congressman Rodante Marcoleta ay bakit palaging binabanggit na gamitin ang mga makina ng Smartmatic kung ang isyu naman pala ay korupsyon. Kaya naman bukas si Garcia na maghain ng reklamo sa Ethics Committee ng mababang kapulungan ng Kongreso kapag natapos na ang investigasyon ng NBI at AMLAC sa isyong ito. Sagot naman ni Marcoleta, kung may basihan niya si Garcia ay gawin niya. Ngayon kung sinasabi niya na parang sinabi niya yata peke yung mga pinresent naming mga transaction records, then it's up to the gateway payment subsidiary of JP Morgan Chase and Company. Bakit ako yung tinutuntun niya na okay kung meron siyang ground na mag-file ng ethics complaint, kung palagay niya tama yung gagawin niya. We are in a democracy, why don't he do it? Ang Smartmatic naman, Monica, ay sinabing nalungkot sila sa mga akusasyon ni Chairman Garcia. Hindi umanos sangkot ang kanilang kumpanya o nasa likod ng mga aligasyon ng Paul Chief. Nanawagan naman at humingi ng tulong si Garcia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag tulutan na may mga kumpanya o individual, lalo na dayuhan na sirain ang proseso ng demokrasya sa bansa. Sana po matulungan tayo na yung mga ganitong tao, entities, hindi makapamayagpag sa ating pong lipunan. Alam niyo po, ito po'y isang banta sa ating demokrasya, ang pakikialam ng isang foreign entity sa ating halalan. Samantala sa mga pinuno naman o pinuno ng Kamara at Senado, pakiusap din ng Paul Chief na sana huwag magamit ang kanilang institusyon para magpakalat ng maling impormasyon. Sana po, huwag tayong papayag na ang ating pong mga opisina at mga institusyon ay magagamit
upang maghasik ng mga kasinungalingan, magbintang sa mga tao at manira ng puri ng iba. Monica, pagkatapos nga nitong mga revelasyon ni Garcia, ang kanyang paniniwala, ito ay magdudulot ng banta sa kanyang buhay at gayon din sa kanyang pamilya. Pero magkagayon pa man, ang kanyang gusto ay masabi niya ang lahat. At pagkatapos nga nito, Monica, ay hindi na sila sasagot pa ng anumang aligasyon o kahalintulad na aligasyong ibinabato ngayon sa kanila. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Tumanggap na parangal sa Anak TV Sinibata Video Competition ng iba't ibang TV stations at paaralan dahil sa ipinamalas na galing sa paglikha ng mga child-friendly na programa. At isa sa mga ginawaran ng award ay ang UNTV. Ito ang balita ni Jed Neresina. Our winner is Bihis by UNTV. Ginawaran sa Sinibata Awarding Ceremony ng Anak TV Awards ang Kristiyano drama episode na may pamagat na Bihis ng UNTV para sa kategoryang Professional Category Non-Fiction. Ito ay para sa edad na 13 hanggang 17 taong gulang na mga kabataan. Hindi man tayo nakabihis ng magandang sapatos at damit. Ang mahalaga, nakabihis tayo ng isang pusong mahabagin at ng kagandahang loob. At pagka may pagkakataon tayong gumawa ng mabuti sa kapwa nating nahihirapan, i-grab natin. Inspiration po natin dito is yung paggawa ng mabuti. Kahit sa kabila po na tayo'y mahirap, yun nga po, mga karakter po natin dito is mga teenagers, hindi hadlang yung edad, hindi hadlang yung kalagayan sa buhay para makatulong sa kapwa din nating mga kabataan. Ayon kay Cancan May Villaruz, ang line producer ng Bihis, napakasarap sa kalooban na may ganitong pagkakataon kung saan naibabahagi nila ang mga kwentong kapupulutan ng aral, hindi lang ng mga kabataan, kundi maging ang iba pa nating kababayan. Nagpapasalamat siya sa Diyos sa oportunidad na gaya nito at sa maliit na paraan ay makabahagi. Isa ring karangalan na mabigyang pagkilala ang kanilang gawa. At ganito rin naman ang isa sa layong magawa ng Anak TV ayon sa presidente nito na si Elvira Yapgo. What we are after here is that among Asia, what is so beautiful among us, that's the one we need to develop. We need to nurture, like love for family, respect for the elders, love the government, whatever government you are in. Ang Bihis ay magiging official entry ng Pilipinas sa gaganaping 4th Southeast Asia Video Festival for Children o SEAVFC sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bukod sa UNTV, tumanggap din ng parangal ang ibang TV stations at mga paaralan dahil sa ipinamalas na galing sa paglikha ng mga child-friendly na programa. Kaugnay nito, magpapatuloy ang UNTV sa paggawa ng mga palabas gaya ng Kristiyano drama Bihis upang makapagturo ng magagandang ugali sa publiko. Gusto nating makapag-create pa ng mas maraming mga ganito na through dramatization, pag-create ng mga film, nakapag-introduce tayo ng magagandang ugali sa mga kabataan, sa mga magulang, sa mga binata, sa mga dalaga, sa iba-ibang mga aspeto na pwede tayong makapagturo. Dagdag ni Victor Cosare, ang production manager ng UNTV BMPI, na mas pagsisikapan nila na makapagbuo ng ganitong programa upang mas maabot ang marami sa awat tulong ng Diyos. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang pulis ang pinatitestigo umano sa International Criminal Court upang idiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa war on drugs. Ito ang inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng pagsulong ng issue at banta ng posibleng paglalabas ng arrest warrant ng ICC. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Yes, meron tayong very reliable information na nagsasabi na itong mga pulis na ito, nakasama ko ngayon na
inimbitahan ng ICC for interview ay ito'y isa-isang pinatawag at kinausap in separate instances. Ito'y pinatawag sa isang very, very private na lugar. Isiniwalat ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang kasamahan niyang pulis ang kinausap umano upang tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Senador, kamakailan lang ito nagsimula nang magkaroon ng hidwaan ng unity team, partikular na ang tambalan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Si De Leon at si Trillanes ang kumakausap sa kanila at nandoon kasama si Speaker Romualdez at si yung chairman ng Committee on Appropriations na si Saldico. Congressman Saldico. Palagi yan. Ganung pagka kinakausap sila, nandoon yan. Sila apat na tao andon sa private na lugar. Kinakausap sila. Sa kabila nito, kumpiyansa si Senador de la Rosa na hindi pumayag ang mga naturang pulis na kalabanin ng dating Pangulo. Ay, they stood their ground. Hindi sila, they refused, hindi sila pumayag na gagamitin sila na pagdiin kay Pangulong Duterte. Hindi sila pumayag na gagamitin sila. They were convinced to execute an affidavit na talagang idiin si Pangulong Duterte sa war on drugs before the ICC. Paliwanag pa ni Senador Bato de la Rosa, ginagawa umano ito laban sa kampo ng mga Duterte upang mapigilan ang kanilang kapangyarihan sa mga susunod na eleksyon. They will erase their perceived opposition. Sigurado na sila, happy na sila na sila na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na sila. They will be, mga continue na sila sa power. Dahil kung idaan sa eleksyon, mukhang mahirapan naman talaga sila kay Vice President Inday Sara. So hanap sila ng paraan na ma-eliminate yung opposition. Sinubukan ng UNTV News and Rescue na kunin ang panig ni House Speaker Martin Romualdez maging ng iba pang mambabatas at nabanggit na personalidad kaugnay sa issue, ngunit wala pa silang tugon kaugnay nito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sisayasatin na rin ng Senado ang nangyaring malawakang oil spill bunsod ng paglubog ng motor tanker o MT Terra Nova noong July 27. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, Chair ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiral Zones, nais alamin ng Senado ang punot dulo ng oil spill. Bukod dito, tatalakayin din ang epekto ng oil spill sa kabuhayan ng tinatayang 46,000 na mga mangingisda sa Bataan, Cavite at Metro Manila. Layo nito na malaman kung paano mapahihigpitan ng mga regulasyon para maiwasan ang mga naturang insidente. Batay sa inihaing Senate Resolution ni Senator Tolentino, isasagawa ang pagdinig sa Martes, August 13. Pangungunahan ito ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Lumako sa 6.3% ang ekonomiya ng Pilipinas para sa second quarter ngayong 2024, ayon sa latest report ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mas mataas ito kumpara sa 5.8% na naitalang gross domestic product ng Pilipinas noong unang quarter ng taon. Pasok din ito sa 6 to 7% na target ng pamahalaan ng economic growth para sa second quarter ng 2024. Paliwanag ng PSA, malaki ang naitulong ng sektor ng construction sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong quarter. Gayon din ang sektor ng wholesale at retail trade, ang motor vehicle at motorcycle repairs, maging ang financial and insurance activities. Sa likod ng tagumpay ng isang atleta ay ang kanyang coach. Kaya bukod sa Filipino gymnast na si Carlos Yulo, marapat lamang nabigyan din ng pagkilala ang mga tumulong at gumabay sa kanya para makuha ang 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Kaya itinuturing ngayong bayani ng mga taga Cebu si Coach Aldrin dahil sa malaking contribution niya kay Kaloy. Bunso nito isang well-deserved Heroes Welcome ang sasalubong kay Coach Aldrin sa pag-uwi niya sa Cebu City. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi.
the wind beneath his wings, usa ka subuanon taga Barangay Hipodromo, si Coach Aldrin. Congratulations nimo, Coach. Mabuhi ka. You're a proud Cebuano. Isa sa mga nasa likod ng kahanga-hangang tagumpay ng tinaguriang Golden Boy na si Carlos Yulo ay ang Cebuano coach nito na si Alan Aldrin Castañeda. Kinikilalang malaki ang kanyang naging bahagi para masungkit ni Carlos ang double gold medal ng Pilipinas sa gymnastics sa 2024 Paris Olympics. Bilang pagkilala, sa ngayon itinuturing ng mga taga Cebu na isa sa mga bayani ng Philippine sports. Nakatakdang bigyan si Coach Aldrin ng Heroes Welcome ng Cebu City Government sa oras ng pag-uwi nito sa lungsod. We will welcome you when you come back here. Bisita, we will give you a hero's welcome when you come back here to the city of Cebu. Pinaghahandaan na rin ng Barangay Hipodromo ang pagbabalik ni Coach Aldrin. Kinikilala ng barangay ang karangalang ibinigay ni Coach Aldrin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi lalo na sa kanilang lugar. Hindi naman maitago ang ganap ng pamilya ni Coach Aldrin sa tagumpay na nakuha nito, lalo't silang 7 magkakapatid ay kapwa may karanasan sa gymnastics. Overwhelmed yun lang among feeling ba kay siyempre especially ako paging akong brother pagid ang naka-coach pagid ato naka 2-time medal nga in one athlete lang, so first time gid sa Philippines na to win in Olympics with 2 golds. Nako yung pride sa akong kanang ikapanghambog gid ako ba nga akong isuon, although napo na siya history nga na accident pa na siya. Kwento ng kapatid nitong si Alan Basil Castañeda, ang kanilang ina na isang PE teacher, ang nagpakilala sa kanila sa gymnastics upang makakuha ng scholarship sa pag-aaral mula elementarya. Influence gini sa akong mama, PE teacher na siya diri sa kaning Cebu City, and then into sports po to siya na iya yung favorite gid is gymnastics, so fanatic siya ng mga gymnastics or mga graceful nga movements sa ba na. So since 7 nan may niagi pod may struggle sa mong family itong niagi, ang gibuhat sa akong mama is iya may gi-introduce kami sa among mga elementary days, introduce kami tanan sa gymnastics kay muna to be able to cross the bridge apil ta og gymnast para malibre ta sa tuition. Mula sa isang pagiging atleta hanggang sa naging coach na ng Philippine team, ibinuhos na ni Coach Aldrin ang kanyang oras sa sports na naging paraan din upang makatulong sa kanyang pamilya sa Cebu. Ayon kay Alan, hindi matutumbasan ang dedikasyon na mayroon si Coach Aldrin para sa sports dahil ang kanyang misyon ay makahubog ng isang world-class na Filipino athlete. Sa ngayon ay hinihintay na ng Cebu City kung anong araw o buwan ang uwi ni Coach Aldrin, kasabay ng kanilang paghahanda para sa ibibigay na Heroes Welcome. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pa rin nadulungisan ang record ng AFP Cavaliers matapos maitala ang ika-4 na sunod na panalo sa pagpapatuloy ng eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off, habang nagwagi din ng SSS Kabalikat Pension Boosters at GSIS Diplomats. Ito ang balita ni Bernard Darius. Umakyat sa kartang 2 panalo at 1 talo ang SSS Kabalikat Pension Boosters matapos magwagi laban sa DFA Diplomats sa score na 64-45 sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Executive Face-Off Eliminations sa Amoranto Arena sa Quezon City kahapon. Bagamat dikit ang laban sa first 10 minutes ng ballgame, mabilis na nakapag-adjust ang SSS para dominahin na ang DFA Diplomats. Humakot ng double-double si Socrates Trinidad na may 18 points, 15 rebounds at 2 assists, kaya tinanghal na best player of the game. Yung mga ka-office mate namin,
sila po nagiging inspirasyon tsaka yung aming magiging beneficiary. Masaya naman ako. I think masaya din sila sa result ng game namin dahil nanalo. Medyo nag-improve yung game namin. Alam naman natin na hindi ganun kalakas yung SSS, pero pinakita rin namin na kaya namin sumabay sa kanila. Although malayo yung pero compared to the last games namin, mas maganda yung pinakita ngayon ng mga bossing namin. Ganda ng mga plays nila, mga shoot nila. Nakakaroon kami ng mga free shots. Tapos yung mga passing namin, sunod. Sa second game, dikdikan ang aksyon sa bakbakang Ombudsman Grabbusters at AFP Cavaliers. Dikitan lang ang punto sa first half at nagawa pang umabante ng score ng Ombudsman. Subalit nakabawi naman agad ang Cavaliers at lumamang pa ng 1 point, 29-28. Nag-regroup ang AFP sa third quarter at mabilis na umangat sa double digit ang abante ng Cavaliers, 48-35 and of third kanto. Last 10 minutes, umangat ang pagiging mas malalim na bench at mas kondisyon na pwersa ng AFP, kaya naman nahirapan ng humabol ang Grabbusters. 65-48, panalong executives ng Armed Forces of the Philippines. Ginawa naman nila yung dapat nilang gawin. Nakita naman natin even though na may mga edad na sila, pero they're trying their best, especially on go back on defense. It did not go well. It did not go as we expected it to go. We planned to... Feeling ko nadala lang kami sa giggle Kasi we were looking forward to this game a few weeks back pa. Actually, isa sa yung AFP sa gusto naming makalaban. Napiling best player of the game sina Colonel Ramon Gurat na may 13 points, 4 rebounds at 2 steals. At si Colonel Edwin Parcia na may 12 points at 2 steals. With the help of our coaches, nung una medyo nagsasabi sila na nanggigigil kami. So we adjusted during the second half. Pinantayan talaga yung intensity namin, pero siyempre nanay yung intensity namin dito. At saka pumuputok kami sa labas. Sa ngayon ay may malinis na 4-0 win-loss record ang AFP, habang ang Ombudsman ay may 2 ng talo. At sa third game, hindi na pinaporma pa ng GSIS Furies ang Comelec Fast Trackers sa kanilang sagupaan kahapon na nagtapos sa score na 83-56. Muling sumandig ang GSIS kay Homer Garcia na kumabada ng 7 points, 12 boards, 8 assists at 5 steals. Ayon sa back-to-back player of the game, marami pa silang kailangang i-improve sa kanilang performance. Medyo may lapses pa kami sa defense, and then yung gigil namin siguro, marami pa rin kaming tapon na bola, and then hangin, dagdag pa ng hangin dahil doon kami nakakapuntos, doon kami nakakalayo sa mga opponents namin. Sa ngayon may 2-1 win-loss record ang GSIS, habang ang Comelec ay wala pang panalo sa huling 2 laban. Nag-relax, medyo relax yung mga players namin, no? Relax in a sense na hindi sila nagmamadali and sinusunod nila yung mga sinasabi namin ni Coach Popoy, no? At the same time, nag-enjoy sila at yung pagod nila, inuubos nila every time na nasa loob sila ng court dahil siguro yun sa practices namin. Sa game siguro is lumabas yung mga kakulangan ng team and need namin improve. Like for example, medyo kulang kami sa conditioning. At the same time, pag kulang sa conditioning, yung mga plays, hindi mo ma-execute. Kaya mo lang gawin siya sa umpisa, pero later on, mahirapan ka na execute kasi wala nang hangin yung mga players namin. Burger Daddies, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binabantayan ng Philippine National Police ang paligid ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City na ginagamit umanong hideout ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Kasunod ito na impormasyon na konektado sa Davao International Airport ang hangar ng eroplano ni Kibuloy sa loob ng compound. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale.
Nasa loob lang ng compound at bantay sarado ng mga miyembro ang puganting si Apollo Quiboloy. Ito ang paniniwala ng Philippine National Police, kaya tinututukan nila ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Barangay Buhangin, Davao City. Batay umano sa ilang tipster, nagtatago lang si Quiboloy at ang 4 pa nitong co-accused sa compound, kahit pa noong June 10 nang maghain ng arrest warrant ang mga pulis. Ayon kay Police Regional Office Region 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, may lawak na 30 hektarya ang compound at mayroon itong higit 40 istruktura sa loob. May hangar din para sa 4 na helicopter at 2 private plane na ang taxiway konektado umano sa katabing airport. Well, mayroong way. Kung way lang ang pinag-uusapan kasi nandun ang hangar niya. Ang hangar niya may private taxiway yon papunta sa Davao International Airport. Bagamat isinuko na umano ng Apollo Air sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanilang lisensya para sa air assets, hindi pa rin umano maisasangtabi ang posibilidad na tumakas si Quiboloy. Lalo na't nakita umano kamakailan ang paglipad ng isang helicopter mula sa compound. Pero what will prevent them from actually just ignoring all the rules and just like what they're doing right now and make it fly? Kasi 2 weeks ago nakita namin na isang helicopter lumabas lumipad Although nang in-alert namin ng airport authorities, binaba naman nila kaagad at ang sinabi nila ay pinapower up lang ang helicopter. Pero lumipad ang helicopter. Inamin naman ng PNP na malaking hamon ang paghuli kay Quiboloy dahil sa kanyang mga miyembro na handang maging human shield. The challenge is how to implement this in accordance to the rules, pero at the same time with least casualty on both sides. Ayaw natin nun. Ayaw talaga natin nun. Giit rin ng PNP, hindi panggigipit ang ginagawa nilang paghihigpit dahil bahagi ito ng kanilang estratehiya para masukol si Quiboloy. Kaya apila ng PNP kay Quiboloy, sumuko na lang ng matiwasay at harapin ang kanyang kaso sa hukuman. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nihayag ng abogado ni Apollo Quiboloy at ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion na ayaw nilang gumawa ng espekulasyon kaugnay sa laman ng freeze order laban sa mga ari-arian bank accounts ng religious leader at ng organisasyon nito habang wala pa silang kopya nito. Ayon kay Attorney Torion, ayaw muna nila magbigay ng komentaryo dito. 20 araw ang bisa ng freeze order na inilabas ng Court of Appeals at kasama sa saklaw nito ang 10 personal na bank accounts si Quiboloy, mga sasakyan at iba pang mga ari-arian. Kasama sa sakop na freeze order ang mga properties dito sa bansa at abroad ng ilang pang akusado sa kasong sexual abuse, qualified trafficking at conspiracy. Damay din sa freeze order ng Court of Appeals ang SMNI na television arm ng grupo ni Quiboloy. Ayon naman sa SMNI lawyer na si Attorney Mark Tolentino, ginagalang nila ang desisyon pero maghahain sila ng motion sa SC para maalis ang freeze order o kaya sa Supreme Court para sa temporary restraining order. Samantala, ayon naman sa Department of Justice o DOJ, ikinatuwa nila ang desisyon ng korte. So we're very happy na nag-issue na po ng freeze order ang Court of Appeals dito sa kaso ni Pastor Quiboloy. Yung basehan po nung freeze order ay yung 2 sets ng kaso. Yung isang set ay nakabinbin po sa US, sa Amerika. At yung mga kaso po naman na nakabinbin dito ay yung qualified trafficking in persons as well as child abuse. So yun po yung naging basehan dahil yun po ang naging predicate crime dito sa pag-freeze ng mga assets ni Pastor Quiboloy. Nagpasalamat si Senator Risa Ontiveros sa paglalabas ng Court of Appeals o CA ng freeze order sa bank accounts ni Apollo Quiboloy, pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng senadora, sinabi niyang deserve at nararapat lamang ang naturang hakbang sa mga tulad ni Quiboloy. Umaasa ang senador na makatutulong ito na mapigilan si Quiboloy na tumakas sa bansa. Umpisa na rin anya ito ng pagkamit ng hustisya ng mga nabiktima nito, kabilang na ang mga menor de edad na pilit pinaglilimos maging sa mga overseas Filipino workers na nagpapakahirap makapagbigay sa grupo.
Dagdag pa ng senador, katapusan na ng mga hindi magandang gawain ni Kibuloy. Tiniyak din niya na patuloy silang tatayo at maninindigan laban sa mga scammer at con artists na nananamantala sa mga Pilipino. Tumanggap ng parangal mula sa Philippine National Police ang Members Church of God International o MCGI kasabay ng pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng police service. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. And to all our awardees this year, my sincerest congratulations on your well-deserved recognition. May you serve as an inspiration for others to serve our people with integrity, excellence, and utmost dedication. Maging inspirasyon sa kapwa at ituloy ang mabubuting gawa. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tauhan ng Philippine National Police at stakeholders na kinilala ang natatanging ambag sa pulisya at komunidad, kasabay ng pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng Police Service ngayong August 8. Kasama sa mga pinarangalan ang Members Church of God International o MCGI na tumanggap ng Special Unit Award for Non-Government Organization ng PNP. Kaugnay ito ng partnership at mga proyekto ng MCGI na nakatutulong sa advokasya ng PNP para sa publiko. Una po sa lahat, siyempre nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos at sa kapakirang sumusuporta po sa ating sama-samang paggawa sa MCGI. And of course, hindi naman ito mangyayari kung hindi po sa pamamagitan ng masipag at matyagang pagtuturo ni Kuya Daniel. May nilagdaang mga kasunduan ng MCGI sa ilang police offices sa bansa para sa outreach programs at humanitarian missions. Ayon kay Brother Danny Navales, sa pamamagitan nito ay mas mapapadali ang pag-abot sa mga nangangailangan dahil katuwang ng MCGI ang puwersa ng uniform personnel. Pero ngayon, mas nakikita po natin yung mas malawak na scope at mas madali nating nagagawa dahil nga po sa katulong na natin yung mga otoridad at naabot na natin yung mga dating hinihirap tayo makarating sa mga kanayunan na kung saan mayroon pang mga balakid minsan, pero ngayon very smooth yung atin pong tulungan sa mga kababayan natin dahil nandiriyan nakasuporta ang PNP, of course yung minsan yung Philippine Army. Sa ngayon, may 14 na Memorandum of Understanding at Memorandum of Agreement ang pulisya at militar sa MCGI. Mayroon ding 37 na granting at outreach activities. Kasama sa mga programa ang paglalagay ng solar lamps sa mga liblib na lugar, classroom building, medical mission, feeding program, at turnover ng assistive devices gaya ng computer, laptop, printer at iba pa. Pagtitiyak naman ng MCGI na magpapatuloy ang kanilang pagtulong sa kapwa, may pagkilala man o wala. Ang instruction naman lagi po sa atin ni Kuya Daniel, with or without recognition, nakagaya nito, tuloy-tuloy tayo sa mas papalawak pa po na sama-samang paggawa sa kapatirang MCGI, lalo din naman at kapartner din naman natin officially ang UNTV,
Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Huwebes. Maraming salamat at shoutout po kina Bernardita Moral Morada, Marlo Francisco, Hen Savilo, Fermina Santa Rita, Henry Opelento at Josephine Alegria. At narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 1 Kapitulo 3, versikulo 21 na nagsasabi, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.